Ay, isa pa, doon sa mga hindi boboto, doon sa mga boboto para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte, ipapaliwanag nyo, kasi po, yung ganito naman, yung pagkakasabi niya kung paano niya ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, yung asawa niya, at yung si Martin Romualdez na House Speaker, kumbaga, hindi naman purektahan, basta bahala na kayo kung ano paliwanag nyo. Basta kailangan, para maging patas sa mamamayang Pilipino, kada boboto, no? Ma-impeach man ang boto ninyo o hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte, ipaliwanag nyo. Di ba? Para patas sa atin, mga kababayan. Para maiwasan yung ibinoto ko si Inday Sara Duterte kasi kaibigan ko yan. Yung bawag na yung ebidensya, kaibigan ko yan eh. Kawawa ang Pilipino doon. Robin Padilla, di po ba mga kababayan? Hindi pa ho nag-hearing, hindi pa ho nagkakalatagan ng ebidensya, mga kababayan. Haharangan na agad yung impeachment. Ano ibig sabihin nun? Para sa atin yon o para sa mga Duterte? Aaraw-arawin ko ho dito sa vlog ko, basta mga kababayan, aaraw-arawin ko, no? Na hanggang dumating yung punto o yung araw ng impeachment, kailangan may paliwanag ang bawat isa sa kanila. Total naman, ang naghalal sa kanilang lahat ay taong bayan. Iparinig nila sa taong bayan ano ang dahilan. Bakit hindi nila? Bakit inimpeach si Inday Sara Duterte? Or bakit hindi nila inimpeach si Sara Duterte? Ganun lang ho yun, mga kababayan. Di ba? Iwanan muna natin yan. Dumako muna tayo. Nagsasalita. Yung talo. Saan ba yung talo? Hindi ho pinalad, mga kababayan. Aray ko. Marjo Rebecho, Arnel Pasamasa, Pasamosa, Narcisa Tan, paano yan? Nanalo si Digongyo, pasasahurin ng taong bayan. Kian, shoutout sa iyo. Uy, may sinasabi si Cynthia Villar, no? Kasi po talo bilang congresswoman si Cynthia Villar sa Las Piñas, mga kababayan. Di po ba? Baka naman, madam, ayaw talaga sa inyo ng mga taga dyan. Baka problema din po yung inyong prime water. Di po ba? Ang sabi ni Madam Cynthia Villar, kung ayawan nila ako, sila ang minalas. Saglit lang po. Sa Senado nga po kami, napansin namin, parang lagi lang po kayong kontra No? Doon sa magaganda sana na mga proyekto para sa kapwa namin Pilipino. Yung mga walang kakayahan na makabili ng kanilang sariling bahay na mahal ang presyo. Di ba? Si Senadora, Cynthia Villar ho, mga kababayan, ang humarang. No? Ang humaharang doon sa proyekto ni Risa Ontiveros na magkaroon po ng pabahay para po doon sa mga kapwa natin mahihirap. At yung pabahay na yon, style condominium lang naman po. Kung nakita nyo, yung pinakita natin na pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos, ako tingin ko sa klase, no, ng isang Senadora Risa Ontiveros, halos ganun din po, mga kababayan. Halos ganun din ho, mga boss, chief, amo, sir, ang papatayo o ang gustong ipatayo ni Senadora Risa Ontiveros. Kaso ayaw ni Villar, mga bossing. Hindi ko alam kung bakit. No? Wala akong idea. Basta ang narinig ko lang, ayaw ni Villar. Hinaharang niya. At ang babayaran lang daw po kung sakali, mga boss, chief, amo, sir, nung kapwa natin Pilipino, ay naglalaro lang daw po sa 2,500 hanggang 1,500 lang daw po, mga bossing. Biruin nyo yun. Condominium style. Yung mga kababayan natin, pag naranasan, yung ganong buhay, mga boss, ayos pala dito. Okay palang tumira ng may pintura yung bahay mo, maaliwalas yung bahay mo, may kasilyas ka. Hindi ka sa dyan lang sa ilog-ilog umeebak
O, di ba? O, tapos meron kang kasilyas, doon ka umi-ebak mismo. Aba, okay pala ang buhay ng ganito. No? Ngayon, kakausapin yung mga anak, o mga anak, ngayon nararanasan na natin yung ganitong nararanasan na natin yung ganitong buhay. No? Magsumikap tayo na mapanatili natin to. Bayaran natin yung 1,500 per month. Magsumikap tayo, magtrabaho tayo. O, di ba? Maghahanap ng trabaho. Ayaw ng pakawalan yung ganong buhay na maaliwalas. Ewan ko, kay Cynthia Villar, bakit ayaw? Yung anak niya naman, si Mark Villar, hanggang ngayon wala pa din tayong naririnig, mga bossing. Tungkol po doon sa bumagsak na tulay. May ilang buwan na bumagsak yun, mga kababayan. Hanggang ngayon po, si Mark, tahimik lang. Di ba? Si Mark, tahimik lang po. Noong dati, nung panahon nila, pagkagawa pa lang, ano sabi? Nako. Ano yan? Build yan. Duterte legacy yan. Nung bumagsak na mga kababayan, napakatahimik na po. No? Hindi na po nagsalita. Hindi ko nga alamin na nakaupo pa pala yan hanggang ngayon si Mark Villar. Yung anak ni Cynthia Villar, ang pinakamalaki, isa sa pinakamalaki na nagastos sa kampanyahan. Hindi ko alam kung hindi bawal yun, overspending. No? Ilang bilyon yung nagastos nung anak. Di ba, mga kababayan? Ngayon, tapos dadagdagan mo pa ng problema nung prime water nila. O baka kaya ayaw ihalal si Cynthia Villar nung mga taga Las Piñas. Di po ba? Naku, wala ka namang gagawin dito sa amin eh. Baka ganun lang yung sinasabi ng taong bayan doon. Ayaw namin sa'yo. No? Kaya ka lang tumatakbo para bilang kongresista kasi gusto mo lang mapangalagaan ang iyong pamilya. No. Di po ba? Sabi ni Amera, okay lang na bilyon ang nagastos nang mabawasan naman ang yaman nila. Sabi ni Amera. Ang tanong, babawiin kaya yon? Yung ganong kalaki? Babawi. Kasi kung ako, mga kababayan, gusto ko manalo. No? Hindi. Kung ako mga kababayan, gusto ko kayong paglingkuran. Mayroon akong, sabihin mo ng 100 billion. No? Kunyari lang huwag kayong mag-alala. Wala akong ganun talaga. Example lang yung sarili ko. Kung ako gusto ko kayong paglingkuran, meron akong 100 billion, yung 3 billion na gagamitin ko sa eleksyon, irerekta ko na lang. Ibahagi sa inyo. No? Irerekta ko na lang, ibahagi sa inyo. Total, gusto ko naman makatulong O kaya, itatayo ko pa ng panibagong negosyo to. Tapos, ang gagawin ko, yung negosyo na yon, syempre, kailangan ko ng mga tauhan. Gagawa tayo, no? Nang magi-import tayo ng mga bag na gawang Pilipinas. I-export natin sa ibang bansa. Kumikita pa din, di ba? Natulungan ko pa yung mamamayang Pilipino. Mga kababayan. Kaya lang, ang question mark ko kasi sa mga Villar babawiin ba o hindi? Hindi po ba? Yung ganong kalaking pera. Kasi ang dali lang tumulong kung meron kang ganong kalaking pera. Hindi po ba? Ngayon, siguro, baka naiisip nila, baka babawiin din to. Wag na lang. No? At kilala na siguro, total, nila yan, kalugar nila yan. Kasi hindi naman makakatakbo dyan sa lugar na yan kung hindi siya dyan nakatira, kadistrito nila yan. Malamang kilala na nila, mga kababayan. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Senadora Cynthia Villar, kung ayawan nila ako, sila ang minalas. Mukhang hindi naman po. mukhang kabawasan po sa inyo yan, mga boss.